Magandang araw sa inyo mga solid ka-DDS, mga kababayan natin diyan 'no, sa Pilipinas at mga kapwa OFW natin saan man kayo dako ng mundo ngayon, daigdig, saang bansa man kayo naroroon, musta na kayo diyan? Magandang araw sa inyo at naway nasa mabuti kayong kalagayan 'no. Malamig pa rin dito. 8:00 ng umaga, tirik na ang araw pero lamig pa rin. Ngayon nasa 9 degree dito 'no, kaninang umaga. Hanggang ngayon nga 9 degree, malamig pa. At kahapon 7 degree pa nung nakaraang araw nung Biyernes, 5 degree. Malamig pa talaga. Kaya ito 'no, jacket pa rin tayo. Nakabunot, lamig. Himay yung kamay, palad natin. At pababa na rin itong lamig na ito. Ano na ngayon, March 3. Siguro mga sunod na linggo, wala na, hindi. Baka wala nang jacket tayo nito. Pahupa na rin ang lamig. Ito no, pag-usapan natin yung kasalukuyang administrasyon at yung nakaraan na administrasyon ni PRRD, Tatay Digong no. Ito yung panunungkulan ni PRRD noon. Ang kagandahan may takot sa kanya. Dahil pag sinabi niya, katulad sa budget, pag sinabi niya kailangan ang budget na hinihingi ibibigay, re-release ng halimbawa nanghingi ng 1 bilyon. Sige, yan ang 1 bilyon. Ayan yung sasabihin kung anong proyekto. Ang 1 bilyon na yan, kailangan gastusin mo lahat dyan sa proyekto na yan. Pag may sobra, mananagot ka sa akin. Pag kumulang, mananagot ka sa akin. Ganon si Tatay Digong noon. No? Kaya talagang disiplinado. At yung budget, kumbaga yung pera ng taong bayan, talagang may konkretong pinatutunguhan ano. At yung droga, hindi man ubos, pero talagang ang laking kabawasan yung mga pusher, yung mga tulak, yung tulak, yun na yun, pusher, mga drug lord, yung mga user, talagang nagkaroon ng takot. Daming nawala, korupsyon, takot no. Kita mo na lang yung sa NAIA dati, yung mga sa NAIA dati, yung mga tanimbala, mga naubos yun, nawala, na matatandaan nyo yung isang ron, talagang tinanggal yung kumpanya na yan dahil nga yung ginawa nila ron sa NAIA noon. At yung tanimbala na yan talagang nawala dahil sabi, papakain yung bala pag may nakita pa. Ikaw, kahit may nakita ka, siyempre hindi mo na sasabihin. Kainin mo yung bala. Kaya yun, yun ang kaibahan ni Tatay Digong. Yung pati yung mga krimen, nagkaroon ng takot. Mga teroristang grupo, yung nung itinatag yung Intepelkak, no? Tsaka binadgetan, nagkaroon talaga ng takot ang tao. Ang kagandahan nito kasi ikaw na leader, pag hindi ka gumagawa ng kabulastugan, hindi ka corrupt o disiplinado ka sa pagkatao mo, sarili mo, disiplinado ang nasa ibaba. Yun ang kagandahan. Kaya ito ngayon ang administrasyong Marcos no. Siyempre, ang daming issue sa kanya. Yung pagiging pulburon niya. Pagpupulburon yung pagko-okay no. Siyempre, sinong
adik at mga ano, sinong mga drug lord ang matatakot sa iyo? Sinong mga adik ang matakot sa iyo kung ikaw nga gumagamit ka, 'di ba? At yung korupsyon. Hmm. Grabe ang korupsyon ngayon, kaliwat kanan. Yung pera ng gobyerno, ang laki pero hindi natin malaman, no? Wala pang konkretong mga proyektong natatapos. Matindi. Yung mga winawalda sa mga pansariling interes, yung mga PI na yan, yung mga kung ano-ano pang mga binabayad daw sa tao diyan para lang mga mapatahimik yung mga vlogger, yung mga kumukontra sa kanila, yun ang pinagbabadgetan nila. Kaya nga ano no, yun ang kaibahan. At walang pangil si BBM talaga. Hindi takot yung nasa ibaba niya. O biruin mo na lang yung nagpapatakbo ng Pilipinas, yung asawa niya at yung pinsan niyang si Tambaloslos. Hindi naman siya nagsasalita lang pero hindi takot sa kanya yung nasa baba niya. Kasi nga walang ano paano matatakot sa iyo kung ikaw mismo hindi ka nagpapakita ng kumbaga kamay na bakal. Paano matatakot sa iyo yung yung nasa ibaba mo? Kailangan yung 'pag nagsalita ka, isang salita mo lang, kita mo si PRRD noon, isang salita lang. 'Pag inulit mo pa, may kalalagyan ka na. Ngayon wala 'di ba? Kaya 'yan ang nangyayari, yung mga mga kaliwang grupo ngayon, mga terorista, unti-unti na naman bumabalik, daming patayan, yung krimen, yung yung droga. Ayan nga sinong mga drug lord ang matakot kung ganyan ang leader pinagbibintangan na sinasabing gumagamit din. Sinong ano diyan? Sinong matatakot? Di wala. Kaya yan no, yan ang kaibahan. At yung mga smuggle na yan, yung mga smuggler na sa mga importer ng mga bigas, gulay, may mga sasakyan pa na mga luxury car pa na mga pumapasok na grabe ang halaga, no? Anong nangyayari ngayon? Yan ang kaibahan kasi nga, unti-unti na naman yung mga grabe yung kalokohan ngayon ng mga tao kasi wala ngang walang takot sa gobyerno. Kung baga ganyan. Yung katulad niya nga China tsaka yung Pilipinas ngayon, no? Parang ang laking dati nagbibigayan naman nung si PRRD pa, si Tatay Digong, okay naman. Wala na mga ganyan na pagtrato talaga sa mga mangingisda natin. At parang walang tensyon. Ngayon, matindi na Kasi nga, parang ang tingin ng China ang Pilipinas pumapanig dito sa Amerika, no? Dahil dyan sa mga EDCA na yan. EDCA site na pinapasok ni BBM. Kaya yan ang mahirap, mga kababayan. Sa kanilang mayayaman, kung ano man mangyari sa Pilipinas, pwede yan silang lumipad sa ibang bansa. Tayong mga mahirap paano? Kaya dapat makialam din kayo rito. Para sa atin ito, hindi ito para sa yung mga mayayaman dyan, walang pakialam yan. May mga bahay lupa yan sa ibang bansa na kung saan nila gustong magkawindang-windang man yung Pilipinas, may pupuntahan pa rin sila. Saan tayo? Ang lupa natin kakapiranggot, yung tirahan natin.
Hindi naman natin kakayanin na mga ibang bansa. Kaya yan, no, kaibahan ng mga ano. Ayan, katulad niyan, no. Sa NAIA ngayon, naglipa na yung mga surot naman, tsaka mga daga. Kaya nga, ano ba tong kaya yung mga surot, no. Nung una hindi ako maniwala eh. Grabe naman yung kagat nung sa babae na yun na sa video. Ang dami. Sabi ko, siyempre, pagka kinagat ka, parang hindi ako maniwala talaga. Pag kinagat ka, siyempre, ilang panta lang yun. Yun, talagang ang dami. Eh, nung mabidyohan, yung upuan, yung video, ang daming surot. Grabe. Nakakapangilabot. Tapos, may kinabukasan. Nasa Australia si BBM, mga daga naman ang inilabas mga video, may mga daga naman. Siguro nagdiwang ang mga daga kasi yung kuting nasa Australia. mga wala yung pusa, yung mga daga nagsilabasan, no? Siguro sabi siguro nila, wala yung rito, wala yung pusa, labas tayo magsaya tayo sa labas. Minsan lang mangyari ito. Grabe yung mga ngayon, yung ito, no? Pati yung nangyayari ngayon, may na naman. Hindi lumalabas ito sa mainstream media. Yung mga takas sa bilanggo na naman. 'Di ba si Coco Kataroha noon yung tumakas. Taga saan ba yun? Ayun ba yung taga Taytay? Tandaan ko. Yung nahuli sa Taytay, Coco Kataroha. Nakatakas. Tapos nasundan nung hanggang sa inimbestigahan ito sa Senado eh. Tapos may nakatakas na naman yung Alan Medrano. Hindi natin alam kung nahuli na ito. Pero yung yung naimbestigahan sa Senado na yun, nahuli yun eh. Taytay yata yun. Yun yata yung Alan, yung Coco Kataroha. Ngayon may nakatakas na naman, mainit-init na balita pa ito, no? Si Ramil. Ayan, ko yan kanina, no? Na Ramil. Ang kaso nito, robbery with homicide. Malupit na kaso ito, recreation perpetua. Ang kaso na ganyan, no? Nakatakas na naman. Ngayon, rito? Ano ang tanong dito? Secretary Boying Rimulya, ano itong bata mo? Kung sa ibang kung hindi mo ito bata, ang daming kung hindi mo bata ito si Katapang na na to na baka sinibak mo na ito eh. Ngayon wala. Tignan mo ngayon anong nangyari ngayon. Ilang na ang nakatakas, ilang preso ng nakatakas, no? Parang wala lang kasi bata mo. Nung nakatakas ito si Coco Kataroha, sabi ni sabi pa ni Katapang dito, nagbitaw pa ito ng salita eh. Sabi niya, hindi natin malilimutan ito, no. Ang sabi ni Katapang na hindi na mauulit, siya na mismo ang magbabantay dun sa gate para hindi na maulit, hindi na matakasan. Pero ngayon ilang preso pa ang tumakas? Pangatlo na ito. Mr. Katapang, patapangan na lang ng apog ito. Secretary Boying,
Manindigan ka naman sa katotohanan ba? Huwag kayong puro lang pag sisip-sip dyan sa amo nyo na alalahanin mo yung buhay mo nanghihina ka na nga dyan Dapat dyan, umayos na kayo. At malapit-lapit na kayong lahat tayo. Doon naman tayo pupunta, no? Pero dapat naman gumawa tayo ng tama. May pagsisisi. Yan, yung ginagawa mo, parang bias Hindi pa rin hindi pa rin tama para sa mata naming mga ordinaryong mamamayan. Dahil ayan, walang nangyayari kay Katapang. Dapat yan sinisibak na yan Dahil wala namang, ilan na yung kung sa iba siguro nga, sa ibang kawanian ng yari at hindi nyo tao, investigasyon, baka sinibak nyo na yan. Pero ito wala Kasi sa totoo lang, ang administrasyon ngayon, ang nakikita naming mga taong bayan, kung sino ang sumisip-sip, kung sino ang pumapabor dyan sa administrasyon ni Bangag, yan ang tumatagal. Yan ang gusto nyo. Yan ang gusto nila. Pero pagka kumukontra sa kanila, tignan mo mga vlogger, mga social media, yung mga SMNIO, panig sa katotohanan. Iba na ngayon pag panig ka sa katotohanan, pinapatahimik ka. Pagkapanig ka sa kanila, sa kasinungalingan, tuwang-tuwa sila. Magkakapera ka pa. Di ba? Yan ang totoong nangyayari talaga ngayon. Pero yun nga, sabi nga natin lagi rito, lahat may katapusan yan. Ang karma, darating yan. Kaya hintayin nyo yung panahon nyo, yung karma nyo sa mga ginagawa nyong katiwalian, mga mali dyan sa gobyerno. Ito, singit ko si Nino Barsaga, no? Dati solid DDS ito Talagang kung humimod rin ito ng puwit ni Tatay Digong noon, kay Inday Sara, grabe itong Ngayon, tinitira na yung mga Duterte. Siya na ang number 1 vlogger yata ngayon na pinaniniwalaan ng dito yung kay Administrasyong Marcos. Kaya matindi, no? Yun ang ito ang kaibahan ngayon. Ang mga krimen, droga, korupsyon, balik na lahat. Mga smuggler na dapat paubos na ito nung panahon ni bago bumaba si Tatay Digong. Ngayon nagsibalikan. Mga kababayan, anong masasabi nyo rito? Patuloy tayong magbubulag-bulagan. Talagang kaawa-awa tayong mahihirap. Yung mga yung mga mayayaman, yung mga may bahay sa ibang bansa kung anong mangyaring hindi maganda sa Pilipinas wala silang pakialam. Wala silang problema. Kasi nga may bahay sila sa may mapupuntahan sila. Kaya sana magising rin tayo, no? Yung mga vlogger na pera-pera dyan tandaan nyo, baka singiling kayo isang beses na nga maratay kayo dyan sa higaan, hindi kayo maisalba ng pera nyo. Yan ang masakit na katotohanan dyan. Ayun lang, no, mga solid ka DDS, mga kapwa OFW dyan, mga kababayan, Pilipinas.
Mga kapwa ko OFW, mag-iingat kayo palagi. Lagi lang tayong 'wag makakalimot sa itaas at 'yan ang magsasalba sa atin. Gumawa lang tayo ng tama, pumanig lang tayo sa tama, katotohanan, manindigan tayo sa kahit na hindi tayo mayaman, yung kapiraso nating prinsipyo, wag na nating ipagbili. Yun na lang matitira sa atin Kaya, yun lang. Ingat tayo, no, mga kababayan. Solid ka, DDS. Salamat sa mga konting nakikinig sa atin, sa konting subscriber natin dyan. Salamat. At ito, hindi tayo nagbablog, no, para sabi ko nga, hindi tayo nagbablog para kumita ng pera. Ako yung ano ko na to, yung sinasabi ko rito, opinion ko. Hindi ako yung iniisip na magkapera ako dito, hindi. Pumapanig lang tayo sa katotohanan at nagsasalita ako ng opinion ko para naman na kahit papano masabi natin yung opinion natin sa mga nakikita nating mali. Pagka tama, purihin natin sila. Pagka mali, edi mali. Yun lang yun. So, yun lang, no? Mga solid ka DDS, mga OFW. Ingat tayong lahat.